session. Nawawala si DZDev. Bakit? Anong nangyari? Eh, yung nakita. Ayan. Ayan. Clear ba guys? Clear ba yung ano? Clear ba yung share screen? Parang lately parang nagloloko yung Discord eh. But anyway, kumusta naman yung ano, may nag-explore ba sa ano? Anyone or ano, yung mga late kagabi. May mga nag-submit kagabi late eh. Recording na po. Thanks. Thanks, Lawrence. So, sino yung bago dito pala sa session ko? Or first time or maybe nakamiss ng ilang sessions and want to catch up with the lessons? Sino dito? Press 1. Sorry, medyo masakit yung lalamunan ko, guys. Okay. So, sa mga ano, interested to join the lesson, meron kaming recordings sa lahat ng sessions. So, please email me here and then just ask for the recordings and I will send you the link of the Google Drive folder para maka-ano kayo. And then, sinabi ko kahapon na end of this month, meron tayong parang ano siya, portfolio lang. Just apply everything that you learned from ano, from all the sessions that I handled. No fancy plugins, just pure WordPress muna. Okay ba? Okay ba guys? So, right now, kahapon inintroduce ko pala yung ano, editor, site editor na feature ng WordPress. Which is ito. So, ang ita-tackle ko ngayon is i-introduce ko sa inyo yung pages and templates. So, para mag-gets nyo nito, yung pages and templates, and also style siguro, i-include ko na rin. Para mag-gets nyo yung mga parts ng WordPress. So, before kayo mag-dive, maybe in the future, D, Oxygen OS, ngayon, mga important thing to learn is understand niyo yung templates and all parts of the WordPress. So, yun. So, first, sa styles. So, sa mga sa mga themes pala na black themes, nag-a-apply ito sa mga themes na naka-enable yung black. So, sa mga di alam, ganito to siya. So, you can find themes na naka-black based. So, you can add new theme. So, clinic ko dun is appearance, themes, and then dito. And then punta ka dito sa filter na black themes. Ayan. So, lahat ng themes dito is free. Yung iba dito is freemium. Freemium means may part na free, may part na premium. Bibilhin mo yung ibang parts to customize. But majority of them is customizable naman. May mga ano lang, mga advanced add-ons lang para mas maganda yung ano, pag-update and customize ng theme. So right now we're using this theme which is named Sonoran. And then so yun, sa mga bago dito you can ano, ito sa Sonoran. And then if na-activate niyo na yung Sonoran, punta kayo dito sa editor. Ayan. So, yung sa Sonoran na theme, yung developer na yun is nag-enable siya ng multiple styles. Dito, punta ka dito sa styles. And then, may 4 siya na styles. Ayan. So, each theme, guys, is iba-iba yung mga styles. Hindi sa theme developer. So, the other theme na ginawa ni WordPress.
let's just switch themes. Ito yung official theme nila for 2024. So, if wala kayong ganito, add new theme lang or maybe update your WordPress core. So, for now, let's activate this theme. Ayan. And then punta tayo sa editor. So, appearance, editor. Ayan. So, take note guys, yung set editor is para siyang theme. Parang theme development na part ng WordPress. So, titignan niyo sa styles kung makikita niyo dito lahat ng na-offer na theme na 2024. So, niyo dito makikita live yung change. What if Ember, Fossil, Ice, ganyan. So, depende sa trip niyong color scheme. Mint, ayan, Onyx, Rust. So, ayan. So, take note guys, pwede niyo magamit 'to, commercially. Free lang naman 'to sa WordPress. Okay. Clear ba yung styles guys? May questions ba so far? Wala naman? Okay. Walang paano sir mag-delete ng themes na di na kailangan? Okay. So, 'pag delete ng theme, so balik tayo sa WordPress admin dashboard. And then punta ka sa editor, appearance and editor. Ay no, sorry, themes pala 'yan. Appearance, themes, and then if ever hindi mo na trip ito, for example ito si Hello Agency. So, click mo lang si theme details and then delete. Ayan. Clear ba, Ben and Ben? And also remember guys, if meron na kayong themes na hindi na ginagamit, like for example, final na sa inyo na yun yung theme yung gagamitin niyo for the whole site, delete niyo yung mga unused themes kasi it would be, parang isa sa mga reason baka ma-hack yung website niyo. Kasi baka minsan hindi na siya na-update ng developer, gano'n. So, mas maganda if parang naka-decide na kayo na yun na yung gamitin yung theme, delete niyo na lang yung mga unused themes, okey? Meron ba recordings ng mga sessions? Yes, meron. Set DC, just send me an email, eto. And then just tell me na you need the recording sessions. Okay. So, ayan, clear po, thank you. Okay, balik na tayo sa editor guys. So, ayan. So, let's move on sa pages. So, dito sa pages, ito lahat yung page na nandito. So, balik tayo dito sa WP admin. Please let me know guys if naguguluhan kayo guys, medyo crucial na part na 'to, sa between pages and templates. So, ayun. So, sa pages, ayan, sa pages, ito yung lahat ng page na, 'to. So, I just wanna ask again guys if clear sa inyo yung difference ng post and pages. Press 1 if clear sa inyo. Hmm, or press 2 if hindi clear. Wala ata nag-1, Hindi ba clear sa inyo guys? Medyo. Mark me? Hindi mo gets? Okay, sige lang, okey lang. Cyril typing. So, difference ng middle. So, mga 1.5. So, si post guys is ganito siya. Let us say ito yung sitemap mo.
home, about, contact us, blogs, and maybe portfolio, 'yan. 'Di ba if, punta tayo ng sample page, ano ba yung sample page? Maybe, Rappler, try natin Rappler, ayan. I don't know if meron silang page. Kasi usually sa mga ganito may, usually mga post na sila, eh, ah, ano ba yung puwede kong i-ano, subscene? Ano ba yung ano ba yung mga sample pages, guys? Let us say, um, ano 'to, Dora, ayan. So, makita niyo ito yung homepage niya, guys, and then ito yung page. So, makikita niyo, ayan, sa community, pricing, iba pala 'yan. Bigat ng page na 'to, pricing. Ito guys, page 'to siya. Ito yung page. Ang isa mga, sample ng, post is ay naka-Notion pa rin. Paano ba ako mag-sample ng post? Apple, try natin sa Apple. Ayan, AirPods, TV Home. So, let us say ito yung page mo guys, si Mac, and ito yung mga post mo, si MacBook Air, MacBook Pro, iMac, ganyan. Yan yung mga post mo. So, for example, sa sample ko kanina, ito, for example, si portfolio. So, for example, page, blogs page, contact us, about, and home. So, ito yung mga the usual pages. And then if ever meron laman yung portfolio mo, for example, si portfolio mo is merong, nandito dito is mga categories. For example, may categories ka ng web design, digital design, ay, digital design, logo design. So, puwede yung portfolio mo merong categories na web design, digital design, and logo design. And then each categories na dun is merong post. For example, sa web design meron kang portfolio dun na let us say, website ng Apple website, 'yan. Let us say, ano pa ba? Ah, site, and then digital design maybe meron kang, um, Facebook post design, gano'n. Then logo design, so kasi ay sorry, logo one, logo two, sample lang. So dito guys, makikita niyo na sa portfolio page merong mga categories, and then categories nila dun may naka-tag dun na mga posts,
Gets ba so far? So, sa mga vlogs mo, meron ding naka-categorize na for example, travel, let us say travel, coding. So, let us say travel, let us say Cebu travel 2023 or Manila travel 2023 and coding, learning how to code in Python, ah, PHP is not dead, mga gano'n. So, ito yung mga vlogs, for example, vlogs mo naka-categorize into travel and coding and ito yung mga post mo. So, si post is parang kumbaga trendy, si post is parang trendy, and then si page is always relevant. Gets ba? Gets ba guys? Please tell me if hindi niyo gets, and I will expand the explanation. Press 1 if hindi pa gets. Okay. So, gano'n siya guys. So yung sinasabi ko, si page, tas ito si about page. Punta muna tayo sa ano. So dito meron tayong about, blog, and contact. So makita mo dito ay wala pa tayong post, ayan. Categorize, blog, edit muna natin. Mark me, gets mo na ba or hindi pa? Okay. So let us say dito sa, ayan, about page, blog page, contact page. So sa blog, let us say punta tayo kay blog page, and then ito yung mga posts, and then sa post na 'yan, and then meron siyang content. So kumbaga parang vlog siya guys. Kumbaga sa Facebook, sige sample natin si Facebook para mas ma-gets niyo guys. Let us say, eto, ito yung newsfeed. Page 'to siya guys, page. And then itong mga posts, ito yung mga posts. So, Books and Coffee gawa ni sino yun? Guys, ayun. Another post from Rosie Ibanez, gano'n. Gets niyo ba? Ay may sinend si ano, si Ben and Ben. WordPress post, dynamic, yes. Arranging order, reverse chronological order. Oo, ayan. So, gets na ba so far? Gets na ba? So, si page is static siya always, his page. For example, eto, profile page ko 'to, and then ito yung post ko. Yun yung difference, and then si post is puwede mo siyang i-categorize. So, puwede tayong mag-categorize, and puwede natin i-sort like, latest post or oldest post, mga gano'n. Yung iba diyan, gets niyo ba? Kailangan ma-gets niyo yung post and page. Okay. So ayan, gets na yung post and pages.
Okey. Balik na lang muna tayo dito. Yung iba diyan, yung Uragoons, Seth DC, and Jill. Jonalyn, kamusta? Gets niyo ba so far before ako move on sa next lesson? Okay. So if na-gets niyo na yung post versus pages, punta tayo sa site editor ulit. Ayan. So dito na yung sa page na part ng WordPress. So dito sa page, same lang last time yung tinuro ko sa previous sessions. Yung part dito, ang difference lang is dito is very intuitive yung interface. Pero same lang siya dito, like for example dito sa pages, edit, ayan, same lang siya guys. So ito yung, content ng about, ayan. So dito naman, ayan, edit natin, ayan. So same lang siya guys. Pero ito is under sa site editor na GUI, okey? So, dito dito ka na part magco-customize kayo ng content ng page, gets? So, for example sa contact na page, kailangan i-customize yung content na yun. So, for example, check niyo dito yung list view, yan, content, featured image, yan. So, ito yung macha-change niyo, content. For example, puwede tayo na meron atang contact dito, form ata, puwede ata. Wala siyang built-in, okey. So, example na lang, comments form, ayan, ayan. So, enable comment, pen guys. And then, dito, ang nakikita niyo dito is, ito yung pinaka-content ng page. Ito yung pinaka-content ng page. So, ang difference dito, content, contact. So, nakita niyo ba yung difference guys? So, si contact, ito yung content. Sa list view dito, sa content may content, may title, featured image. So, dito sa part, ang macha-change mo lang dito is content lang. So, titignan mo sa list view, ito lang yung makikita mo, 'di ba? Update ko na lang muna 'to para makita yun, 'no. Ayan, refresh natin. Ayan. So, tignan niyo yung difference. Ano ba yung nakikita niyong difference guys? Please comment. Sa site editor na list view versus yung sa page editor na view, list view. Anong difference? So, ay, wait, change ko na lang sa screen 'to.
Ayan. Anong difference nila guys sa list view, comparing sa list view? Wala pong image container, okey, ano pa? Anyone? Ano pa yung difference? Yung first po naka-center, background. Titignan niyo lang yung ano guys, yung sa list view lang na part. So list view is parang if you're familiar with Word, Photoshop, parang layers lang siya. Parang layers, layer section, background, ano pa, naka-group, okey. So ang difference nilang dalawa guys, may mag-a-answer pa ba? Yung isa po may yung isa wala. Ito ba? Ito ba sinasabi mo? So take note sa site editor guys, yung site editor is the whole page ang i-edit niyo. So sa contact page is kasama mo makikita yung the actual page na ano yung pinaka-content if you browse to the contact page, gets? And dito sa part na 'to is the content lang. So kailangan niyo ma-gets yung content, post or page content. Clear ba? Clear ba guys? So makikita niyo dito sa editor na 'to, yung sa galing sa page. So para di kayo malito, ulitin natin guys, Sa pages, sa table na ito yung set ng lahat ng pages niyo. And then if i-edit niyo dito directly here, for example si contact, edit natin, magiging ano lang siya, content editor lang siya. So ine-edit mo lang yung mismong content. So kasama na din diyon is yung mga kasama ng content, yung featured image, and then ibang page attributes. Like kasama na yung the usual, sino yung author, post type, mga gano'n. Puwede natin private, password protected, gano'n. Whereas dito sa site editor, yung mismong rendered na page. Gets? Gets ba so far guys, yung difference? So ganito siya, kumbaga let us say ito yung pinaka-website mo, and then yung page na yun, si contact, yung pinaka-content niya is dito, ayan. And then let us say, blue. So lahat ng nakaloob ng square is yan yung pinaka-whole page. So tignan natin si actual page ni contact, yan. Ito yung official URL niya, yan, 'di ba? So let us say ito yung view ng website mo, ito yung pinaka-content mo, yung red. So kumbaga ito yung pinaka-content ni contact, gets? Dito na din papasok yung templates. So na-gets niyo ba guys, ano yung difference? Please press 1 kasi medyo tricky na siya sa templates. If gets niyo na
type 1. Yung mga iba diyan, please tell me if did you gets, we can, I can expound yung explanation pa. Deeper, Adminic, Angel, Jenaline or Uragons, Smurf, Rukawa, Bart, Quincy Fox, ayan. Gets niyo ba yung difference ng site editor and then yung editor dito? Gets na ba? Before tayo mag-move on sa templates. Okay, goods na. So if gets niyo na, so, parang same lang sila pero ang difference lang dito is puwede kayong mag-update ng ibang parts ng mismong webpage sa contact. Dito is pinaka-contents lang ni contact. And then, let us say let us say sa pinaka-design ng page mo is ayaw mong nakikita si title. Let us say let us say 'di ba ganyan, if pupunta yung mga users mo, let us say ganyan, sorry. 'Di ba ganyan siya? If pupunta yung users niyo sa contact, 'di ba ganyan siya? So what if, gusto mong, yung contact page is, walang title, ayan. So let us say contact, 'yan. So pagka-click mo niyan guys, is na-highlight is si title. So try nating, um, ma-edit ba siya? Hindi. Hindi siya. Kasi hindi pa lang siya ma-edit dito guys. Ang nangyari diyan is makikita niyo dito is naka-lock siya. Naka-follow ba lahat? Naka-follow yung, list view, I mean naka-lock yung title, featured, and content. Ang meaning diyan is yung single page na 'to is naka-templated. Gets? Clear ba guys? Templated siya na single page. Press 1 guys if gets niyo. Sir, if I may ask, how many sessions na po tayo? Just started joining na po. I think 4th or 5th na ngayon. So, hindi mo siya change guys kasi naka-follow siya sa template. Follow ba guys? Press 1 if naka-follow guys. Before ako mag-move on, para di tayo sa next, steps, next lessons natin. So, if goods na tayo, what if gusto kong ibahin? Let us say, lahat ng pages kasi is naka-follow sa template ng pages. Ngayon, balik tayo guys. So, sa template ng pages, let us say ito sa inventory system, kung titingnan niyo, edit natin. Ayan, naka-template pa rin siya ng pages, tama? And then, si contact, I mean si about, naglo-loading, ayan. So, si about naka-template pa rin siya ng pages. So dito na mangyayari yung theming natin guys. So, nandito na tayo sa theming. Naka-follow ba lahat? Type niyo nga yung theming guys. Type niyo nga yung theming. Ayan.
So, dito na papasok yung pagti-teaming natin. Kasi if ever yung client mo is for sure meron na yang ano, meron na yang mga branding guidelines, lahat ng pages, ganito yung, ganito siya tignan, ganito, ganyan. I think puwede akong magpakita ng sample Figma siguro. Ah, Goods ba yun guys? Papakita ko sa inyo yung ano, actual Figma ng mga clients. Excited na ba kayo? On how to approach. Yan. Mga ano 'to, real clients 'to guys, So, I think puwede ko 'tong mapakita. Yung iba kasi naka-NDA yan guys, eh. So eto, I think ito kasi yung ginagawa ko ngayon guys, yung Fortress website ng company namin, ayan, ayan. So ayan, paano niyo siya for example makakita kayo ng ganito guys, paano niyo siya paano niyo siya i paano niyo siya nakikita yung structure niya? So currently anong meron na structure ngayon? Ayan. Nakikita paano niya, every frame niya is may mga consistent, 'di ba? So if yung client niyo is, nagbigay ng ganito, kailangan niyong tignan yung pinaka-pattern, right? So pinakauna niyong tignan diyan is lahat ng, global fonts, global colors, lahat ng colors na ginagamit nila, ayan. Take note niyo 'yan. And then, ano ano yung nakikita niyong pattern guys so far? Kahit kahit dito lang guys, ano yung part na parang bumalik sa tatlong page? Ito is tatlong different pages 'to guys. Please, comment your answers if may idea kayo. Don't worry, walang ano, walang dumb answers dito guys. Nandito tayo para mag-learn, don't worry. Right, right, tama, tama, tama. Colors and headings, tama. Choice of colors, tama. Ah, Fonts, same colors, tama, tama. Okay. So you are all right guys. So makita niyo dito guys, meron siyang sinusunod na parang margin. So makikita niyo dito guys is mas malaki yung margin dito kaysa dito, 'di ba? And then at first glance, akala ko sa homepage lang siya nag-e-exist. And then pagkatingin ko sa ibang page, same lang din pala, 'di ba? Tama ba guys? Tama ba? Nakita akong pattern. So punta ako ulit dito, ayun same na naman. Pagkita ko dito, uy same na naman, 'di ba? Kita ko dito, uy same na naman, malaki yung margin dito kaysa sa right side. Same na naman, same na naman, 'di ba? So may consistency guys. So ayun, kailangan mo siya so dito na papasok si theming. So check niyo always yung margins, paddings, and then, colors, primary, ayan, secondary, accent, I don't know, text pala. Text colors, sorry.
And then, fonts, primary font, I mean, no, heading font, heading, paragraph, no, heading, subtitle pala, subtitle, heading, subtitle, paragraph, um, alternative. And then dito minsan merong accent to. Dito minsan, text white, text black, usually. Yan yung usually na ano. And then isa pa diyan is yung headers. Headers, footers, sidebars, widgets, yan. So, take note of this guys, ito yung mga iche-check niyo for patterns. Kasunod ba lahat guys? Send ko na lang siguro dito, ayan. So, ito yung, titignan niyo na mga patterns. So, when deciding theming, if nagti-theming na kayo, dapat alam niyo na lahat yung mga repeating na mga patterns. Like, saan ba siya nag-i-exist? 'Di ba? Saan ba siya nag-i-exist na ano, na pattern? Sa pages lang ba siya? Homepage lang ba siya? Under page? Um, post lang siya? Sa post? Or nag-exist ba siya sa certain category ng post? For example, yung category na yun is travel, coding, personal, and et cetera. And then isa pa diyan, kailangan niyo i-note din if nag-exist ba din siya sa, ano pa ba? Actually, ito yung pinaka-main talaga, yung sa pages and posts. And then if may category sila, for example dito guys, um, saan ba? So makikita niyo dito guys, merong, eto mga post 'to siya guys. And then makikita niyo dito, meron siyang, parang insights page. Kita niyo sa frame name niya merong insights. So if iki-click yung, ano sa insights, dito siya mapupunta. So ito siya. So ito yung mga categories niya guys. Ito mga categories niya siya. So, if kailangan ko siyang, send ko na lang din dito, yan. If kailangan ko siyang i-deconstruct yung page na ito, so let us say si insights page, deconstruct natin. Ay sorry, ayan. So if i-deconstruct natin si insights page, is meron siyang page content, right? Si page content, and then yung page niya is meron din siyang headers, meron siyang footers. Footer pala, header, footer, isa-isa lang pala 'yan. So dito pa lang is ito na yung pinaka-template ni, insights, 'di ba? And then sa page content na 'yan, so ang gagawin ko niyan guys, wait, let us say balik tayo sa templates guys, ayan, editor, templates. So makita niyo dito guys lahat ng templates nandito. So, 'di ba ito yung page, na-remember niyo yung ginagamit na template sa mga pages natin, yung name niya is pages, 'di ba? So, click natin si pages, ayan, and then edit, and then click. So, ayun, na-remember na niyo na 'to guys, kanina? So, ganyan siya guys, header, page content, and footer.
tama? So, sa page template pala is ganito yung composition niya, tama? So, pinaka-basic niyang parts niya is header and then I think group components 'to siya, and let's check it later. Siya and then footer. And then itong si footer is galing din siya ng template, 'di ba? Makikita niyo dito guys, meron siyang tinatawag na areas, header and footer, ayan. And then dito sa group components niya guys, makita niyo dito is, nakahiwalay yung sa content and then group. So makikita niyo dito guys, nakakandado si content. Alam niyo yung reason guys bakit nakandado si content? Kasi each pages is iba-iba yung content. So ang nakikita mo lang dito is preview lang na ano yung itsura niya if may content yung page. Kasi ini-edit natin ngayon is the mismong template, 'di ba? Tama. So balik tayo sa Figma na pinakita ko guys. So 'di ba, ito yung if ide-deconstruct natin si insights. So, pagkakita ko dito guys, okay. Si insights pala is mga posts, pero naka-categorize siya ng insights, tama? So, iisipin ko diyan, gagawa ako ng posts, naka-category siya, insights, tama? Naka-follow ba so far? And then ang mangyayari diyan guys, ang gagawin ko diyan sa page ng insights is tatawagin ko lahat ng posts with category insights. 'Yan. So, if gagawin natin 'yan, ito yung mangyayari is balik tayo. Uy, malapit na pala tayo mag-end guys. Tapusin ko lang 'to. Ah, ayan. So, yung sinasabi kong categories guys is dito, categories, post. So, gawa ako ng post dito na insights, 'yan. And then add new category. Automated lang yung slug, ayan. And then gawa ako ng post. Let us say, ito. Let us say insight 1. Let us say insight 1. Insight 1, 1, lorem ipsum, blah, 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 ganyan. And then yung post na ito is under insights and then publish. Let's add another insight. Insight 2 under category insights. Ayan, publish. Add tayo again. Insight 3. Yan. Ayan. So, sa categories natin, tingnan natin. Merong post pala na naka-tag ng insights category na 3. So, titignan natin 'yan. Ano 'yan, 'di ba? So, ito lahat ng categories na insights na post, 'yan. So, merong eto isang page 'to, isang part 'to ng, ah, ano ni WordPress is, archive page naman 'to. Pero I'll talk about this next week siguro, ganyan. So, ayan 'yan. So, dito
puwede na tayo na gumawa ng post under the insights and then magre-reflect dito sa page, 'di ba? So, paano siya gagawin guys na magre-reflect siya in that page? So, example exit na muna tayo dito guys, Gawa tayo ng page, ayan. Gawa tayo ng page na insights, ayan, publish, view page natin, and then edit natin si page, add tayo ng posts, post list, ah, patterns, ay hindi, ah, ito mga patterns 'to siya. Ito na lang, sample, ito, uh, ito black, post type, post order by, sticky post, ito filters, okey. Remember guys kung ano yung lalabas dito. So, let us say gusto nating, ilan ba puwedeng isang post, iba yung ano niya, saan ba yung ilang post template query loop, ito, query loop, settings, include, filters, advanced, filters, ayan, taxonomies guys, and then categories niya, insights, ayan, update, ayan. So, puntahan natin si insights, ayan, kita niyo na guys, puro insight lang lumabas. So, for example, para make sure lang na hindi siya latest post ang lalabas, gawa tayo ng another post na hindi siya naka-categorize sa insights. So, let us say different let us say projects. Sige, gawin na natin yung projects. Projects 1, project 1, ayan. Naka-under siya categories guys, na projects. Publish natin. And then refresh natin yung insights page. Hindi siya lumabas, 'di ba? So what if add tayo ng insights page, insights post na naka-categorize ng insights. So we expect na lalabas siya dito, 'di ba? Tama ba guys? So let's say insight 3, 4 pala, and then insights na categories, publish. And then refresh natin yung insights page. Ayun, lumabas siya, 'di ba? Naka-follow ba lahat guys? May questions ba so far? So balikan natin guys kung ano yung ginawa ko sa insights page. So edit natin ulit. So yung in-add ko dito sa insights page guys is query loop. Ayan, query loop. Di ko lang alam kung paano ko siya i-ano na ilang number of post yung puwede ilagay. Oh, meron dito, new post in the block.
newest to oldest. Puwede kayong mag-order by guys. So, newest to oldest, gano'n. Ayan. So, yung ginawa ko dito guys is nag-add ako ng query loop. 'Yan, naka-highlight siya na puro post with na-delete ko na pala. Posts with category insights. Yun yung ginawa natin guys. So, makikita niyo dito. So, ginawa ko dito guys is, um, nag-add ako ng filter, taxonomies, and then ito yung mga taxonomies niya guys, categories and tags na yan, yung taxonomy. And then insights, ayan. So, what if in a page guys is dalawang query loop, pero iba't ibang, so kumbaga i-group natin yung different posts based on categories. So, puwede tayo mag-add ng another query loop dito and then choose, let us say same pattern, ayan. And then tignan niyo yung ano, dalawa siyang different query loop. And what if sa isang query loop is, ah, ayan, naka-global context pala siya. So, i-off niyo lang 'to guys. And then, ano naman kayo ng filter, taxonomy, and then projects. 'Yan. So, update natin. Ayan, add siguro tayo ng ano, parang masyadong close sila. Heading. 'Yan, add tayo, projects. Dito pala, projects, and then duplicate natin. 'Yan, gawin nating insights. Update. Ayan, refresh natin guys. So, ayun. So, if ever yung client mo, mangyayari dito is ina-allow niya si client na sila or mag-update sila ng content on their own. So, for example, puwede niyang sabihin, you can update the content of this page just by adding, a new post with category insights or projects. For example, ganito, let us say new project 2, ayan. Add tayo ng projects, categories, publish, ayan. Automatic na siya guys, na mag-update dito. Okay, clear ba? Clear ba guys yung about query loop, mga categories? Medyo marami-rami yun. So, questions before we end the sessions today? Any questions, clarifications? Sino ba nito? Si Cyril, RJ, Deeper, Seth, Jimmy Java, Jeneline, Uragons, Mark, me, Smurfs, Quincy Fox, Christine, Ina. Clear ba guys? Clear naman? Wala bang question so far? Excited na ba kayo sa assignment niyo?
Excited na ba kayo sa assignment niyo? Marami ba kayong learnings today, guys? Exciting na yung ano 'no, WordPress 'no? Akala niyo parang boring lang at first. Pero ang dami mo pang magagawa sa ano, sa WordPress as in, 'di ba? So, I think wala na bang questions? Speed website, sheesh. Siyempre, easy lang. Malapit na yung ano niyo guys, freelance dreams niyo guys. You can get any clients na need ng website. WordPress lang 'yan. Wala na bang questions guys before we end this session? Ba't pa mag-code kung drag and drop lang guys? Ayan. So, next week, let's talk more about templates din, yung mga query loops, and then patterns, yung nakita niyo kanina. Ayan, yung patterns kasi guys, mga ganito kumbaga parang skin ng loop. Like kagaya nito, dapat ganito yung mukha niya, ganito yung output niya if naglo-loop siya ng post. Like ganito din, 'di ba? So, what if paano siya? Dapat automated na 'yan guys, hindi siya, parang manual na ina-add diyan. So, yung yung client niyo is, may control din sa website nila. Like puwede sila mag-update. Ah, 'Yan yung pinaka-power ng CMS talaga guys. Kaya nga content management system siya. Kasi puwede niyo ma-manage yung lahat ng parts ng website niyo without a code. Maybe there's a code pero konti lang. Just, maybe finishing touches lang, 'di ba? So, wala na bang questions guys? So, if wala na, let me remind you guys na mag-post kayo dito sa 100 Days of Code. Kasi chine-check ko din diyan, um, pang-ano niyo, pang-grade ng activeness niyo. Kasi pipili din kami ng mga most active mentees and other ano. And then sa mga bago pa and then gusto mag-catch up ng lessons natin, please email me here. Just send me an email na nag-ask kayo ng lahat ng recordings natin. And then, I think yun lang, wala ng questions. So guys, before you go, you can please answer the feedback form for the attendance. So required to guys, kuha ko yung attendance niyo fee. And then please wait for the email para sa assignment niyo. So please expect an email from me until tomorrow for the assignment. So please fill out the form para maka-receive kayo ng assignment. Okay? Okay guys, so let's end our session for today. Thank you for coming sa classroom natin. I hope to see you again next week. And then sana makagawa kayo ng ano natin, final project natin sa last week ng November. Baka next week, sasabihin ko na yung specifics ng final project niyo for the WordPress. So, thank you, Cor Lawrence, for recording our session for today. Founder for sit-in. Nag-sit-in si Founder, guys. Okay, thank you.